Lumipat ako guys kasi may tao sa harap ko na umupo. Nahiya ako. Nandito ako ngayon kasi sa sa Rose Garden dito sa Taipo. Yan, ang ganda ng view. Ayan. So ituloy natin yung usapan natin. So ano yung number one na parati kong naririnig sa mga humihingi ng advice about sa amo nila dito, yung mga first timer. Perfectionist daw yung amo nila. Masyado daw masyadong stricto. Pang ano daw yung sinusundan daw sila parati, wala daw silang pahinga, yung ganon. So yun talaga yung parating naririnig ko na problema. Gusto ko lang sabihin guys na hindi yan kakaiba dito. Normal yan na problema dito ng mga first timer. Lahat tayo na pagdaanan yan. May mga ilan-ilan na pagdating is yung amo hindi stricto. May ilan din na yung amo is slight lang. Pero karamihan talaga ganyan yung mga amo dito pagdating. Kasi gusto yan nila agad guys, matuto kayo agad. Gusto nilang makita agad yung performance nyo. Kasi sila, super busy sila dito. So, gusto nila yung matuto ka agad para maiwanan ka na nila na mag-isa na kaya mo na yung trabaho. Yun yung purpose nila. Siyempre, may ibang amo din na sobrang stricto talaga. Pero kalaunan guys, pag tumagal na kayo, luluwag yan sila. Kahit kunti, luluwag yan sila. Pagbago talaga, ganyan talaga yung mga amo dito. So, expect nyo na yan. Huwag kayong madaling bumitaw. Huwag kayong sumuko agad. Laban. Sinusubukan lang kayo yan ng amo. Napagdaanan din namin yan lahat. Hindi lang kayo. So, lahat tayo napagdaanan yan sa amo. Tingnan nyo. Noon, every galaw, utos. Ngayon, every galaw, sunod. Chine-check ng amo kung okay ba yung trabaho. Ngayon, hindi na. Tahimik ang buong bahay ngayon sa amo ko. Kasi, alam ko na ang gagawin. Matagal na ako sa kanila. Alam ko na ano ang dapat kong gawin, kung tama ba ang ginagawa ko, alam na ng amo ko yun. So, yun yung point ng mga ibang amo dito, kaya ganun sila ka-stricto. So, tumingin na lang kayo sa bright side ng sitwasyon nyo. Huwag nyo na lang isipin na ang hirap naman ito, yung amo ko sobrang stricto, hindi ko kaya, pagod na ako. Dapat bago kayo mag-abroad, bago kayo pumunta dito sa abroad, expected nyo na yan na mangyayari dito. Gusto ko lang guys lumakas yung loob nyo. Kasi pag nag-decide ka mag-abroad, kailangan malakas ang loob mo, matatag ka kung ano man yung madatnan mo dito. Hindi pwede dito yung papetiks-petiks, hindi pwede dito yung madaling mapagod, madaling sumuko. Naku, uwi agad pag ganun yung mindset ng pag mag-abroad ka. Kaya believe ako sa lahat ng mga OFW, ang tatapang, yung mga natitira. Hindi talaga basta-basta yung sakripisyo na ginagawa namin dito sa abroad para sa pamilya. So, saludo talaga ako. Yun, naiyak na ako. So, ang number 2 guys na reklamo ng mga first timer about sa pagkain. Gusto ko talagang gawin yung video na to para ma-explain ko din kasi yung reaction ko, yung opinion ko about sa mga hinaing ng mga first timer. Kasi para tumagal sila, para makasurvive sila, para hindi na isipin na kawawa sila. Hindi ako perfect, hindi ako expert. Ang dami ko lang napagdaanan na pwede kong i-share sa inyo para lumakas din yung loob nyo na makasurvive kayo dito kasi hindi rin basta-basta yung pagdadaanan yung pag nag-apply kayong abroad para hindi masayang, pati yung pangarap nyo na dala-dala papunta dito. So mas mabuti yung may marinig din kayo ng mga idea, tips about dito. So yon, sa pagkain, mayroon tayong food allowance monthly pero almost sa amo hindi yun binibigay. Mailan-ilan lang, karamihan yung mga foreigner na amo yun nagbibigay ng food allowance in cash. Pero pag pure Chinese, wala kang maaasahan na magbibigay sila ng food allowance. Share food ang labas niyan sa amo. Kung anong food na lulutuin, yun din yung food mo. Kung anong food nila, yun din yung food mo. Yun. Kasi, feeling ko kasi para sa kanila makasave sila pag share food tayo sa kanila. Yun. Tapos sa morning, breakfast, walang rice yan dito. Bread. So, ang ibang amo, kahit ilang bread pwede mong kainin, karamihan tig isang bread lang yan. Wala pang kape.
or boiled egg, yung ganun ang kakainin mo. So, expect mo na yan dito. Yung breakfast dito, hindi pabusugan. Parang ano lang, snack. Parang tikim-tikim. Dito sa atin, lamon is life, sa kanila hindi. So, yung ibang amo hindi nagbe-breakfast. So, swerte na yung ibang iba na. So, ang ginagawa, yung breakfast ng alaga mo, breakfast mo rin. Or kung may bread na para sa'yo, yun yung breakfast mo. So, ang maganda, pag bago pa lang kayo, magdala kayo ng mga biscuit na pag nakulang kayo or gutom kayo, may makain kayo muna. Pwede magdala ng biscuit. Pag first timer ka, ilagay mo lang sa luggage. Pampalipas gutom. Tapos sa lunch, minsan rice, minsan pasta, depende sa amo kung anong pagkain nila. Minsan noodles, yung iba karamihan, puro noodles. Depende. So ako nag-request talaga ako ng rice sa lunch kasi hindi ko kayang kumain ng sunod-sunod na noodles, hindi ko na malulunok. So nag-request ako ng rice. Pag hindi kami mag-rice sa gabi, noodles ako pagka kinamagahan kasi nagtitira na ako ng rice sa gabi kasi nga hindi kami nagluluto ng rice sa morning. Saan nagsisave din yan sila ng kuryente pag sige luto o ano. So yun. Tapos ang problema pag lunch, ang ibang amo late na yan sila nagla-lunch. So mag-a-adjust ka na naman sa lunch. So ang gawin mo, magdala ka talaga ng biscuit pag first timer ka or pag nakasahod ka na or pag nakalabas ka na may pera ka, bumili ka ng extra food mo para kung late ang lunch, at least may kainin ka, hindi ka ma-ulcer o hindi sumakit yung tiyan mo sa gutom mo, hindi ka ma-collapse dyan. Yun yung ginagawa ng iba, diskarte lang para makasurvive habang hindi ka pa sanay at habang wala ka pang sahod. Pag nakasahod ka na, okay na, o depende na sa'yo pagtapos mo ng kontrata kung gusto mo pa ba yung ganyan setup, palit ka ng amo. Yun lang, kadali. Mag-adjust kayo muna mag-adjust. Kasi may ibang amo na walang tiyaga mag-adjust, i-terminate ka. So, ayan yung sinasabi na hindi madaling mag-abroad. Kailangan mo magtiis muna. Then, sa dinner, okay ang dinner, on time. Walang problema. Tapos rice, ang karamihan dinner dito, okay lang yun. Yung iba nagsasabay na kumain, yung iba sa kusina, depende sa amo. Yun. Pag bago pa lang may problema sa pagkain, mag-adjust na lang kayo muna. Bumili muna kayo ng extra food. Number 3, ugali ng amo pakikitungo sa iyo. Tiis na lang. Kasi nangangamuhan tayo hindi natin makokontrol kung ano yung ugali ng magiging amo natin. Basta may sahod lang tayo, pinapakain lang tayo, hindi tayo sinasaktan, okay na yun. Tiis muna. Huwag nang maghanap ng magandang amo. Maghanap lang ng magandang amo pag natapos na yung kontrata. Yun. Okay na yun. So, nagbigay lang ako ng konting advice para tumagal kayo sa amo nyo, para kumapit pa kayo. So, yun lang. Thank you for watching, guys.